Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4721-4745. Kabanata 4721. James ay tumango at sumagot, "Oo. Sa kasamaang palad, hindi ito isang bagay na maibabahagi ko." Tinanong ni Lothar, "Narinig mo ba na pumasok si Yardos sa ranggo ng kaguluhan at hinamon ang pinuno ng distrito ng Welkan sa isang away sa Endlos na walang bisa?" Matapos ang isang maikling pagkabigla, excited na tinanong ni James, naabot ni Yardos ang ranggo ng kaguluhan. Panipi. Nakipag-ugnay si Parthies, na nagsasabing, "Oo. Ang balita tungkol sa tunggalian sa pagitan ng Yardos at pinuno ng distrito ng Welkan ay kumalat sa buong siyam na distrito ng Endlos. Ang dalawa ay naaayon sa bawat isa, at wala sa kanila ang maaaring makakuha ng itaas na kamay." Kahit na pinasok lamang ni Yardos ang ranggo ng kaguluhan, tumayo siya bilang pantay laban sa pinuno ng distrito ng Welkan sa mga tuntunin ng lakas. Panipi. Inihayag ng master ng dugo ng mga ninuno, sa wakas ay pumasok si Yardos sa ranggo ng kaguluhan. Tulad ng inaasahan mula sa pinakadakilang Preday user ng distrito ng kaguluhan. Bagaman ang master ng dugo ng ninuno ay mas matanda kaysa kay Yardos, ang dalawa ay matagal ng karibal. Dati siyang mas malakas kaysa kay Yardos. Gayunpaman, nilikha ni Yardos ang Blight Omniscience at nalampasan siya. Mula pa noon, pinanatili ni Yardos ang itaas na kamay laban sa kanya. Huff, huminga ng malalim si James. Ngayon na si Yardos ay pumasok sa ranggo ng kaguluhan, ang distrito ng kaguluhan ay hindi may trounce kung natuklasan sila. Nais ni James na magmadali sa distrito ng Welkan at makipagkita kaagad kay Yardos. Gayunpaman, may layunin siyang magawa. Bumalik siya upang magulat kay Lothar tungkol sa nais na itakda upang sirain ang sekta ng Malvada. Kaya, alam ni James na ang pakikipagpulong kay Yardos ay kailangang maghintay hanggang makumplito niya ang kanyang misyon. Sinabi ni James, "Sir Lothar, dumating ako upang sabihin sa iyo na nais kong gawin ang misyon na sirain ang sekta ng Malvada." Hinahaplos ni Lothar ang kanyang puting balbas at sinabi na nakangiting, "Lahat ng makakaya." Umalis si James matapos magulat sa Lothar. Matapos makita si James na umalis, nagbuntong hininga si Lothar at sinabing, "Kahit na si Yardos ay pumasok sa ranggo ng Chaos. Dapat akong pumasok sa pag-iisa at magsisikap na pumasok din sa ranggo ng kaguluhan." Samantala, hangiya si James nang bumalik siya sa Tempest House. Tumingin si Waylria sa kanya at tinanong, "Inaakala kong may magandang nangyari?" Tumalon si James sa bakod at sinabi na nakangiting, "Alam mo bang pumasok si Yardos sa ranggo ng kaguluhan? Narinig kong mayroon siyang matinding labanan sa pinuno ng distrito ng Welkan sa Endlos na walang bisa." "Oh, ganyan ba?" Si Waylria ay bahagyang naabak. Nagbulong siya sa kanyang sarili, "Kaya't si Yardos Oren na naramdaman ko noon." Pagkatapos, lumingon siya kay James at sinabing, "Ano ang kinalaman sa iyo ni Yardos na pumapasok sa ranggo ng kaguluhan? Nagagalak ka sa kagalakan na parang ikaw ang pumapasok sa ranggo ng kaguluhan." Sinabi ni James na may isang smug, "Ano ang alam mo? Si Yardos at ako ay mabubuting kaibigan na matagal nang nakilala ang bawat isa." Puff, Waylria sneered at sinabi na hindi ka nais-nais, "Ano ang dapat ipagmamalaki? Halos pumapasok din ako sa ranggo ng kaguluhan. Pinagpala ka rin na makilala mo ako." Agad na panunokso si James, "Patuloy kang nagsasabing pumapasok sa ranggo ng kaguluhan ngunit hindi pa nagtagumpay pagkatapos ng matagal." Panipi. Sumingit si Waylria at may kumpiyansa na, Kailan natin sisirain ang sekta ng Malvada? Ipapakita ko sa iyo ang aking tunay na lakas. Sinasabi ko sa iyo na maaari kong labanan laban sa isang powerhouse sa ranggo ng Chaos, tama?" Nag-shock si James at sumagot, "Sige, inaasahan ko ito." Pagkaraan nito, matiyagang ang naghintay ang dalawa para sa Sachi at Winton na umalis sa pag-iisa. Sa sandaling tapos na ang dalawa, aalis sila upang sirain ang sekta ng Malvada.
Plano ni James na dalhin lamang ang Weyria, Sachi, at Winton sa misyon na ito dahil kakaunti ang mga powerhouse sa Tempest House. Sa katunayan, mayroon pa ring isa pang powerhouse, Kasem, ang patroller ng bundok. Gayunpaman, hindi plano ni James na dalhin siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4722. Matapos ang isang maikling talakayan kasama si Weyria tungkol sa kanilang misyon upang sirain ang sekta ng Malvada, matiyagang naghintay si James para sa Sachi at Winton na umalis sa pag-iisa. Libo-libong taon na ang lumipas, si Winton ay lumabas mula sa pag-iisa bilang isang Kylum Acmin. Kahit na nakarating na lang siya sa ranggo ng Kylum Acme, ang kanyang lakas ay hindi mababawas habang pinasok niya ang walang hanggan na ranggo sa lahat ng mga nakaraang ranggo. Agad na ibinahagi ni James ang kanyang plano na paksain ang sekta ng Malvada, kung saan sumang-ayon si Winton ng walang pag-aatubili. Nagtataka tungkol sa kasalukuyang lakas ni Winton, iminungkahi ni James ang isang tunggalian. Pumasok ang dalawa sa Tempest Arena. Sa paligid ng arena ay isang mahiwagang pormasayon na itinakda ng unang pinuno ng bahay ng Tempest. Nagkaroon ito ng hindi kapani-paniwalang mga panlaban at maaaring maglaman ng nakakatakot na mga alon ng pagkabigla mula sa mga laban sa loob ng arena. Sina James at Winton ay tumayo sa tapat ng bawat isa sa arena. Steve ay nag-brood sa aking pagkatalo sa iyo sa aming nakaraang tugma. Hindi ako kailanman natalo ng isang tao na magkaparehong ranggo hanggang sa akin hanggang sa nakatagpo kita, sabi ni James. Si Winton ay nakangiting, wala kami sa parehong ranggo ngayon. Kahit na pinigilan ko ang aking base sa paglilinang sa unang yugto ng ranggo ng Terra Acme, hindi ka pa rin laban sa akin. Bagaman si Winton ay nanatili sa ranggo ng walang hanggan sa Terra para sa isang medyo mas maikli na panahon kaysa sa iba pang mga walang hanggan na ranggo, mayroon pa rin siyang ganap na tiwala sa kanyang lakas. Sa kabilang banda, pumasok lamang si James sa maagang yugto ng ranggo ng Terra Acme. Bigyan mo ako ng iyong pinakamahusay na pagbaril. Si James ay sabik na lumaban. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay nagsimulang bumagsak, at ang kanyang espiritual na kapangyarihan at aura ay agad na nag-skyrock. Inaktibo ni James ang landas ng omniscience at pinakawalan ang pinakamataas na lakas nito. Ang dalawa ay magkakaroon lamang ng isang friendly match dahil nais ni James na subukan ang lakas ni Winton. Ngumisi si James at sinabing, maghanda na. Malapit na akong atakehin. Si Wyan ay nagbeckon kay James bilang tugon. Agad na nawala si James at muling nabuo bago si Winton. Pagkatapos, sinundan niya ang isang swing ng kanyang kamao. Itinaas ni Winton ang kanyang kamay upang hadlangan ang kanyang pag-atake. Ang kanilang mga kamao ay bumagsak sa isa't isa, at isang malakas na alon ng pagkabigla ay lumusot sa arena, sinisira ang kanilang nakapalibot na walang bisa. Si James ay sumabog sa puwersa. Sa kabila ng pag-abot sa ikasyam na yugto ng omniscience path at pagkakaroon ng pambihirang pisikal na lakas, nabigo siyang talunin si Winton. Naramdaman niya ang kanyang kamao na manhid, at ang mga pinsala ay nabuo sa kanyang braso. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay bumagsak, at siya ay naglabas ng isang bibig ng dugo. Matapos maputok ang isang tiyak na distansya, neutralisado ni James ang puwersa. Napakalakas niya, bulalas ni James. Hindi na pinigilan ni James. Inaktibo niya ang kapangyarihan ng kanyang libong mga landas na banal na katawan at itinaas ang kanyang aura sa isang mas mataas na antas. Pagkatapos, hinimok niya ang kanyang mga landas sa landas at pinagsama ang mga ito sa kapangyarihan ng kaguluhan. Sa sandaling iyon, ang kanyang aura ay labis na malakas. Matapos madama ang lakas ni James, naging seryoso din si Winton. Pinakilos niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at kinuha ang inisyatibo upang atake. Agad na tumindi ang labanan. Ito ay isang kompetisyon ng lakas, hindi mga supernatural na kapangyarihan. Hindi mabilang pagkatapos ng dalawang flickered sa buong arena, na nakikipag-swing sa kanilang mga kamao sa bawat isa. Kahit na ginamit ni James ang kanyang libong mga landas ng kapangyarihan ng banal na katawan at kaguluhan ng katawan, hindi pa rin niya malampasan ang lakas ni Winton. Sa buong kanilang tugma, patuloy siyang nasa kawalan. Ang pagnanais ni James na manalo ay lumakas. Mabilis niyang itinapon ang 10 beses na Realms Transcendent na si Sutra at hinimok ang kanyang lakas ng verde. Ang kanyang katawan ay dumadaloy na may kapangyarihan ng kaguluhan at lakas ng verde.
Namangha ang aura ni James, at mukhang isang makapangyarihang mandirigma. Agad siyang lumitaw bago si Winton at swang ang kanyang kamao na may malaking puwersa. Itinaas ni Winton ang kanyang kamay upang harangan ang pag-atake. Boom! Sa sandaling nakipag-ugnay ang kanilang mga kamay, si Winton ay kumatok ng isang napakalaking puwersa, at bumagsak siya mula sa langit. Nag-crash siya sa lupa, at nabuo ang isang walang humpay na hukay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4723. Swoosh! Lumabas si Winton mula sa hukay at umakyat sa kalangitan. Kahanga-hanga, isang nakasisilaw na mahabang tibak na materyal sa kanyang kamay. Ito ay walang iba kundi ang maalamat na sandata ng Yaniri clan, ang buwan ng buwan. Nakarating si Winton sa tibak ng buwan at nagsimulang mabilis na gumagalaw sa paligid ni James. Hindi mabilang na energies ng tibak at mga inscription ang pumuno sa arena upang makabuo ng isang mundo ng tibak. Agad na nakulong si James sa mundo ng tibak ni Winton, at isang pagdurog na presyon ay nahulog sa kanyang katawan. Kahit na mayroon siyang pambihirang pisikal na lakas, ginawa nito ang kanyang laman na halos hindi masisira. Ang lakas ng mundo ng tibak ni Winton ay sapat na upang magdulot ng mga pinsala sa buong kanyang katawan. Ang mga energies ng tibak ay nakapaligid sa kanyang katawan at naglunsad ng mga pag-atake sa kanya. Swoosh! Pinatawag ni James ang Chaos Sword at sinampal ang kanyang paligid. Maraming mga energies ng tibak ang lumitaw at pinasyahan ang lakas ng espada ni Winton. Samantala, ang tibak ng Moonlit ay dahan-daang pinalaki sa itaas niya. Si James ay pinigilan muli sa kabila ng pagkakaroon ng pag-activate ng napakaraming mga pamamaraan at kapangyarihan. Siya ay nagulat sa sitwasyon na kanyang naruroon. Sa una, ang maraming mga supernatural na kapangyarihan na kanyang pag-aari ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na makipag-ugnay kay Winton kahit na nasa isang mas mababang ranggo ng paglilinang. Sa kanyang sorpresa, siya ay ganap na tinapakan. Ang siyam na tinig ng kaguluhan. Panipi, itinapon ni James ang siyam na tinig ng kaguluhan upang kontrahin si Winton. Ang siyam na tono ay agad na lumitaw at pinagsama ng siyam sa kanyang energies ng tibak upang makabuo ng isang napakalaking mahabang tibak. Ang mga tunog ng stang na naglalaman ng mga nakakatakot na puwersa ay nagsimulang kumalat sa buong mundo ng tibak at nagdulot ng mga bitik sa hadlang nito. Sa labas ng mundo ng tibak, si Winton ay nagdusa ng isang backlash, at ang dugo ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga labi. Mabilis niyang hinimok ang lahat ng kanyang lakas at inutusan ang sword ng Moonlit na hampasin. Ang tibak na nabuo ni James kasama ang siyam na tinig ng kaguluhan at ang kanyang energies ng tibak ay bumaril sa kalangitan upang hadlangan ang tibak ng buwan. Boom! Ang napakalawak na enerhiya ng landas ng tibak ay sumisid at agad na kumalas sa mundo ng tibak. Ang tibak ng buwan ay kumatok pagkatapos ng epekto. Si Winton ay ipinadala din na lumilipad sa pamamagitan ng pervading force ngunit muling nakuha ang kanyang paa sa gilid ng arena. Si James, sa kabilang banda, ay sinaktan din ng puwersa. Siya ay disheveled, nakakalat ang kanyang buhok, at ang kanyang katawan ay natakpan sa mga pinsala. Tumingin siya kay Winton sa malayo. Kahit na pinamamahalaang ni James na masira ang mundo ng tibak, tila hindi nasaktan si Winton. Kahit na siya ay hindi rin nasaran ng loob, wala siyang maliwanag na pinsala bukod sa dugo sa kanyang mga labi. Maliwanag na si Winton ay nasa itaas na kamay sa labanan. Hehe, ngumisi si James at sinabing, kahit na kami ay isang ranggo na magkahiwalay, halos nakatali ako sa iyo. Tiyak na ako ang nagwagi kung nasa parehong ranggo. Dagdag pa, marami pa akong iba pang mga card ng trumpeta na hindi ko ginamit. Sa isang labanan sa buhay at kamatayan, sigurado akong maaari kitang talunin. Ganito ba? Humingi ako ng pagkakaiba. Ngumiti si Winton. Kailangan kong aminin na hindi ako tugma para sa iyo kung pipigilan ko ang aking base sa paglilinang sa maagang yugto ng ranggo ng Terra Acme. Gayunpaman, hindi mo ako matalo habang nasa mas mababang ranggo. Si Winton ay puno ng kumpiyansa. Sa katunayan, ang mundo ng tibak ay hindi ang kanyang tunay na card ng trumpeta. Gayunpaman, hindi niya madaling may palabas ang kanyang tunay na supernatural na kapangyarihan dahil ito ay nakakatakot na lakas na magiging sanhi ng pagkawasak ng masa. Kahit na si James ay maaaring hindi makaligtas sa mapanirang puwersa nito.
Dahil ito ay isang palakaibigan na tugma at hindi isang tunggalian sa buhay at hindi na kailangan niyang gumamit ng matinding paraan. Kahit papaano, kinukuha ko na nanalo ako ng tugma na ito. Ipinagkalat ni James ang kanyang lakas, at ang kanyang aura ay unti-unting humina. Sinundan din ni Winton ang suit. Ang dalawa ay nagmula sa kalangitan at nakarating sa arena. Binigyan ni Winton si James ng isang hinlalaki at pinuri siya. Mula noong mga sinaunang panahon, hindi ako nawala sa isang kalaban sa parehong ranggo na katulad ko. Natalo ko pa rin ang hindi mabilang na mga powerhouse ng iba't ibang mga eras na nasa mas mataas na ranggo ng paglilinang kaysa sa akin. Kahanga-hanga ka na lumapit sa isang kurbatang kasama ko. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4724. Winton ang lahat ng mga Preday user ng Chaos District bago ang unang Sky Burial, na nasa parehong ranggo ng paglilinang sa kanya. Kahit na ang mataas na talento ng mga Yardos at kaguluhan ng Master ay nawala sa kanya. Gayunpaman, naramdaman niya na si James ay magiging isang kalaban na mawawala sa kanya kung nasa parehong ranggo ng paglilinang. Sa kabila nito, tiwala si Winton sa labis na lakas kay James matapos na pumasok sa ranggo ng walang hanggan na Kylum, dahil may mga plano siyang manatili sa ranggo sa mahabang panahon. Hinimok ni James ang kanyang mga kapangyarihan sa buhay at ginagamot ang kanyang mga pinsala. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa Winton. Ang dalawa ay umikot sa balikat ng bawat isa at umalis sa arena. Si Waylea ay nag-isip ng kanilang tugma. Matapos masaksihan ang kanilang tunggalian, nagtaka siya kung maaari niyang talunin ang mga ito kung sila ay nasa parehong ranggo ng paglilinang sa kanya. Sa huli, napagpasyahan niya na maaari talaga silang talunin siya. Biglang nawala ng tiwala si Waylea sa kanyang lakas. Sina James at Winton ay tumayo sa arena at lumapit kay Waylea. Tumingin si Waylea sa kanila at sinabi ng mahinahon, "Nasiyahan ka na ba ngayon? Kung tapos ka na, magmadali at mabawi. Kailangan pa rin nating pawiin ang sekta ng Malvada. Hindi ko nais na kayong dalawa ay maging isang pasanin sa akin." Kahit na si James ay nagtamo ng ilang pinsala, wala silang seryoso. Kaya, makakapagpahiwatig siya pagkatapos magpahinga sandali. Susunod, matiyagang naghintay sila para mag-iwan ng pag-iisa si Sachi. Di nagtagal, muling nakipag-usap sa kanila si Sachi. Si Sachi ay ganap na pinino ang prutas ng landas sa kanyang oras sa pag-iisa at naabot ang huli na yugto ng ranggo ng Kylum Acme. Isang hakbang na lang siya ngayon mula sa pag-abot sa ranggo ng walang hanggan na ranggo ng Kylum. Sa Endless Walang Bisa, ang ranggo ng Kylum Acme ay ang pinakamataas na ranggo para sa mga ordinaryong magsasaka. Tulad ng para sa mga umabot sa huli na yugto ng ranggo ng Kylum Acme, karaniwang magsisikap silang pumasok sa ranggo ng walang hanggan na Kylum dahil halos imposible na pumasok ng direkta sa ranggo ng Quasi-Chaos. Kaya, ang pagkakaiba sa lakas ng mga powerhouse sa ranggo ng kaguluhan sa Quasi ay hindi talaga malayo. Matapos ang kanilang huling miyembro ay sumali sa kanila, nagtipon ang grupo sa pangunahing bulwagan ng Tempest House. Si James ay kumuha ng isang ulat sa sekta ng Malvada. Dinobol niya ang mga ito gamit ang kanyang mga kapangyarihan at ipinasa ito. Ito ang mga detalyadong ulat tungkol sa sekta ng Malvada. Tingnan mo, panipi. Ang lahat ay nagsimulang mag-flip sa mga dokumento. Matapos suriin ang mga ulat, same time na sinabi ni Sachi, "Hindi ba medyo walang pag-iingat na magkaroon lamang tayo ng 4 sa misyon na ito? Ang sekta ng Malvada ay tila isang nakakaengganyong puwersa. Malakas ba tayo upang ibagsak sila? Bakit hindi mo hiniling ang Verde Academy na magpadala ng ilang mga powerhouse mula sa iba pang mga bahay upang matulungan kami?" Panipi. Agad na nagpakita si Waylea nang hindi kas-iya siya sa kanyang mukha at sinabing, "Ano ang sinusubukan mong sabihin? Tinitingnan mo ba ako? Iwanan ang pinuno ng sekta ng Malvade, si Zula Waken, sa akin. 3 kayong mag-aalaga sa natitira. Dapat ay maayos iyon, di ba?" Sumagot si Sachi, "Natatakot ako na hindi nagagana. Bukod kay Zula, mayroon silang ilang higit pang mga powerhouse. Ayon sa ulat, mayroon silang 3 miyembro sa ranggo na walang hanggan sa Kylum." Nawala din ni Winton ang kanyang dating kakilakilabot na pag-uugali at sinabi ng may pagkabigo, "Pumasok lang ako sa Kylum. Ranggo ng Acme. Hindi ko akalain na mahawakan ko ang isang kalaban sa ranggo ng walang hanggan na ranggo."
Panipi. Tiningnan ni James ang mga dokumento sa kanyang mga kamay at sinabi, hindi namin magagawang dalhin sila. Gayunpaman, maaari nating talunin ang isa-isa. Mula sa ulat, ang bawat nakatatanda ay may isang espiritual na bundok ng kanilang sarili. Upang maiwasan ang pag-iwas sa isang lakad ng Verde Academy, ikinakalat nila ang kanilang sarili sa buong distrito ng Verde. Panipi. Kahit na, iniisip ko pa rin na medyo walang ingat na mayroon lamang kaming 4 sa misyon na ito, sabi ni Sachi. Tumayo si Weiria at sinabing, walang matakot. Sapat na sa talakayang ito. Dapat nating iwanan ang Tempris House bago gumawa ng detalyadong mga plano. Sam-asang-ayon ako, sabi ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4725. Secure James at Weiria ay parehong sumang-ayon, sina Winton at Sachi ay sumama sa kanilang desisyon. Iniwan ng grupo ang Tempris Academy at pinasok ang walang bisa. Si Weiria ay kumalas sa kanyang kamay, at lumitaw ang isang lumilipad na pakikipaglaban. Matapos ang lahat ay sumakay sa paglipad ng pakikipaglaban, nagsimula itong mabilis na maglakbay sa walang bisa. Nagtipon ang grupo sa loob ng isang silid sa pakikipaglaban. Ang isang mapa ay inilatag sa mesa dahil mayroon silang isa pang talakayan. Itinuro ni James ang isang lokasyon sa mapa at sinabing, batay sa intel ng Verde Academy, ang isa sa mga base ng sekta ng Malvada ay matatagpuan sa universo na ito. Ang taong namamahala sa batayang ito ay ang kanilang pinuno ng sekta. Nakipag-ugnay si Weiria, na nagsasabing, ang pangalan ng deputy sect leader ay si Ladyuni Hagar. Kasalukuyan siyang nasa ranggo ng Kailam. Marami sa mga powerhouse ng Verde Academy ang nagdusa sa ilalim ng kanyang mga kamay. Sa kasamaang palad para sa kanya, siya ay magiging laban sa akin. Panipi. Ang mukha ni Weiria ay puno ng tuwa. Ipinahayag niya, panoorin kung paano ko siya ibinaba. Tinalakay ng pangkat ang mga detalye ng kanilang plano. Matapos ang pag-iisip ng ilang sandali, napagpasyahan nila na kinakailangan upang maalis ang isa sa mga mahahalagang puwersa ng sekta ng Malvada. Sa huli, tinitingnan nila ang representante na pinuno ng sekta ng Malvada. Ang batayan kung saan naninirahan ang representante na pinuno ng sekta ng Malvada ay matatagpuan sa isang liblib na universo. Ang universo ay walang pagbuo ng teleportation, kaya magagamit lamang ng grupo ang paglipad ng Weiria na makarating doon. Ito ay sumulong sa pamamagitan ng endless na walang bisa ng mabilis at maaaring mag-transverse ng mga universo halos agad. Matapos maglakbay sa endless na walang bisa sa loob ng 20,000 taon, sa wakas ay dumating ang grupo sa isang universo ng distrito ng Verde na tinawag na Yezerg Universe. Ang grupo ay pumasok sa isang maunlad na planeta sa loob ng Yezerg Universe. Pagkatapos, dahan-daang lumapit sila sa isang nakagaganyak na lungsod sa ilalim ng disguises. Naglakad si James sa tingga kasama si Weiria. Nakasuot siya ng isang puting balabal at may hawak na tagahanga ng kamay, na nakilala bilang isang gwapong iskolar. Samantala, hinawakan ni Weiria ang kanyang mga kamay, na nagpapanggap na kanyang kapareha. Binago din ni Winton at Sachi ang kanilang mga pagpapakita. Hindi nasisiyahan, nagreklamo si Sachi, bakit ako dapat maging maid? Inilabas ko muna ito. Mananatili lamang ako sa ilalim ng dalaga na ito na disguise sa loob ng 10,000 taon. Kapag ang oras, si Weiria ay kailangang maging maid. Tumugon si Weiria, ngunit mas malakas ako kaysa sa iyo. Panipi tuldok panipi. Si Sachi ay hindi nagsalita. Si Winton, sa kabilang banda, ay walang mga reklamo. Wala talaga siyang pakialam sa disguise na kailangan niyang isuot. Hindi makatayo sa kanilang argumento, si James ay nakipag-ugnay, na nagsasabi, sige, sapat na ang pagbik. Si Sachi ay nagretort, ngunit bakit kailangan pa natin ang mga tungkulin tulad ng isang maid at bantay? Bakit hindi natin may disguise ang ating sarili bilang mga kaibigan na naglalakbay? Ano ang napakasama tungkol doon? Sinulyapan ni James si Weiria at sinabing, kailangan mong tanungin siya. James ay bumangon mula sa lupa na awkwardly at naisip sa kanyang sarili, nagbibiro lang ako, ngunit sinalakay niya ako. Napakasamang pag-uugali niya, kudlit. Ahem, ilang beses siyang nagkot at sinabi, ilagay natin ang mga bagay na walang kabuluhan at itoon ang ating tunay na layunin.
Dapat nating simulan ang pagsisiyasat sa sekta ng Malvada. Tumawag si James ng ilang mga inscription at sinabing, kumuha ng bawat isa. Magagawa nating makipag-usap sa pamamagitan ng mga inskripsyon na ito sa pamamagitan ng pagbuhos ng enerhiya sa kanila. Kung may nahahanap ang kanilang sarili sa problema, gamitin ito upang mabilis na makipag-ugnay sa nalalabi sa amin. Bagaman ang Verde Academy ay nagtipon ng isang detalyadong ulat tungkol sa sekta ng Malvada, ang karamihan sa impormasyon ay hindi napapanahon. Walang nakakaalam tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng sekta ng Malvada. Kailangang alamin ng grupo ang mga kamakailang aktibidad ng sekta upang mapawi ang mga ito. Sige, pagkatapos ay naayos na, mananatili akong nakikipag-ugnay. Sina Sachi at Winton ay nagsalita ng paisa-isa. Ang tatlo sa iyo ay maaaring hawakan ang mga pagsisiyasat. Hihintayin ko ang mabuting balita sa lungsod. Panipi. Si Weyria ay walang pasubali na lumakad papunta sa lungsod. Para sa kasiyahan, sagot ni Weyria ng matagumpay. Pagkatapos, nag-uugnay siya ng mga armas kay James at sinabi na nakangiting, napagpasyahan ko na ang tatlo sa iyo ang aking mga subordinate, at ako ang Panginoon. Tatalakayin mo ako bilang ma. Naririnig mo ba ako, James? Si Weyria ay nagsasaya sa panunokso sa kanila. Ngumiti si James at sinabing, Darling, hindi ba tayo dapat maging mag-asawa? Tinamaan ni Weyria ang likuran ni James at sinaway siya, paano mo ako hinawakan? Hindi ka pinapayagan na magkaroon ng anumang pisikal na pakikipag-ugnay sa akin maliban kung sinimulan ko ito. Nahulog si James sa lupa, at ang alikabok ay nagbagsak sa hangin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4726. Hindi nag-abala si James sa kanya at mabilis na umalis upang mag-imbestiga. Ayon sa intel ng Verde Academy, ang sekta ng Malvada ay may batayan sa Yezerg Universe. Ang taong namamahala sa base ay ang kanilang representante na pinuno, si Ladyuni Hagar. Ang kasalukuyang lungsod ay ang pinakamalapit sa kanilang base sa Yezerg Universe. Sa kasamaang palad, si James at ang kanyang mga kasama ay walang kabuluhan tungkol sa pinakabagong katayuan ng sekta ng Malvada. Kinuha ni James ang isang mapa at sumulyap dito. Ito ay isang mapa na ibinigay ng Verde Academy, na minarkahan ang lokasyon ng mga base ng sekta ng Malvada. Ayon sa mapa, ang base ay matatagpuan sa isang espiritual na bundok na 30,000 light years ang layo mula sa lungsod. Umalis si James sa lungsod at lumitaw sa isang lugar malapit sa base. Sa unahan niya ay isang malawak na saklaw ng bundok na mukhang ordinaryong. Sa kabila ng saklaw ng bundok na hindi naglalabas ng anumang aura, naramdaman ni James ang isang porma sayon sa paligid nito na hamarang sa enerhiya mula sa pagtagas. Ito ba ay isa sa mga base ng sekta ng Malvada? Hindi ba sila dapat maging isang malakas na puwersa? Bakit ang kanilang porma sayon ay katamtaman? Tinitigan ni James ang saklaw ng bundok sa malayo. Malinaw niyang makita ang porma sayon at tiwala na mabilis itong masira. Siya ay humagulgol sa kadiliman, na nag-iisip kung papasok sa porma sayon at matukoy kung ang representante na pinuno, si Ladyuni, ay nasa paligid. Walang kahulugan upang sirain ang base kung hindi nila maalis ang Ladyuni. Ang kanilang pangunahing layunin ay hindi ibagsak ang base ngunit upang mapupuksa ang pangunahing mga confidant ng pinuno ng sekta ng Malvada. Habang nagmumuni-muni si James, biglang nagbukas ang pagbuo, at ilang mga alagad ng sekta ng Malvada ang lumabas. Ang dosenang o kaya ang mga alagad ay naglabas ng makapangyarihang auras ng Kylum Acmins. Matapos lumitaw sa labas ng porma sayon, mabilis silang umalis sa lugar. Bahagyang nag-atubiling si James ngunit pinili na sundin ang mga ito. Ang pangkat ng Kylum Acmins ay umalis sa universo at tumungo sa isang medyo mahina na universo. Pagkatapos, lihim silang nag-set up ng isang porma sayon sa labas ng isang planeta. Matapos ay activate ang pagbuo, ang mga nabubuhay na nilalang na naninirahan sa planeta ay agad na pinatay, at ang kanilang enerhiya ay nasisipsip sa isang kakaibang bote. Pinanood ni James ang lahat habang nasa pagtatago. Nang umalis ang grupo, lumitaw si James sa planeta at sinisiyasat ang sitwasyon. Naglibot siya sa planeta at nakita ang mga mummified na bangkay na nakakalat sa lupa nang walang mga espiritual na kapangyarihan. Bukod dito, natuklasan niya ang mga alagad ng sekta ng Malvada ay ganap ding hinihigop ang enerhiya na espiritual ng planeta.
Ang buong planeta ay naiwan ng walang buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4727. Kasuklam-suklam. Bumagsak si James matapos masaksihan ang trahedya. Pagkatapos, mabilis siyang sumunod pagkatapos ng mga alagad ng sekta ng Malvada. Ang grupo ay lumipat na sa isa pang mahina na planeta. Gamit ang parehong pamamaraan, pinupunasan nila ang buong planeta at mga naninirahan. Si James ay nagpatuloy sa pagsunod sa kanila, naghihintay ng isang pagkakataon. Ang pangkat ay sunod-sunod na nawasak sa isang dosenang mga planeta at bumalik sa kanilang base. Pinag-isipan ni James kung kukuha ng pagkakataon na makuha ang isa sa mga alagad, ipinakilala siya, at mag-sneak sa base ng sekta ng Malvada upang mag-imbestiga. Matapos magpasya na kumilos, mabilis na itinapon ni James ang Blight Ammunitions at lumitaw sa mga alagad ng sekta ng Malvada. Pinakawalan niya ang kanyang mga kapangyarihan sa landas, nakakulong sa nakapalibot na walang bisa, at pinigilan ang daloy ng oras. Ang kanyang mga aksyon ay naging sanhi ng paglutang ng grupo ng walang galaw sa kalagitnaan ng hangin tulad ng mga estatwa. Sinulyapan ni James ang grupo. Dahil matagal na niyang sinusunod ang mga ito, natural na nalaman niya kung alin ang pinuno ng grupo. Gayunpaman, hindi niya balak na ipahiwatig ang pinuno. Sa halip, pinili niyang maging isa sa mga tagasunod. Naglakad siya papunta sa isang ordinaryong mukhang lalaki na tila 30 taong gulang, nakasuot ng itim na balabal. Inunat ni James ang kanyang kamay at inilagay ang kanyang palad sa noo ng lalaki, agad na nakakuha ng pag-akses sa kanyang mga alaala. Kasabay nito, kinopya din niya ang kaluluwa ng tao. Pagkatapos, mabilis siyang hugis shift sa lalaki. Pagkaraan, itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang isang malakas na puwersa, agad na nawawala ang tao. Kinuha ni James ang kanyang posisyon at ikinalat ang selyo na inilagay niya sa lugar. Ang grupo ay nagpatuloy sa pagsulong, bumalik sa kanilang base. Matagumpay na pinaghalo ni James ang grupo. Bagaman sila ay Kylum Acmins, sa halip ay mga ordinaryong magsasaka. Sa makatuwid, hindi nila nadarama ang nakakulong na puwang at tumigil sa oras. Ang taong ipinakilala ni James ay isang maliit na pinuno ng grupo sa base ng sekta ng Malvada. Bagaman hindi ito isang talagang maimpluwensyang posisyon, mayroon pa rin siyang isang kamag-anak na halaga ng awtoridad. Ang kanyang pangalan ay Sir Max Senador, at mayroon siyang isang napakawalang awa na karakter. Ipinakilala ni James si Sir at sinundan ang grupo sa base ng sekta ng Malvada. Sa sandaling pumasok sila sa espiritual na bundok kung saan matatagpuan ang base, naramdaman ni James ang isang sobrang makasalanang puwersa. Ang lahat ay tinanggal, ngunit maging standby para sa susunod na misyon. Sir, sumama ka sa akin upang magulat sa deputy leader, ang pinuno ng grupo ay naglabas ng isang order. Naunawaan. Ang mga miyembro ng pangkat ay nagdisband. Mula sa mga alaala ni Sir, alam ni James na ang pangalan ng pinuno ng pangkat ay Latran Baleth. Siya ay isang nakatatanda sa base at kilala bilang ang demonyong yelo ng mga tagalabas. Bagaman ang mga alaala ni James ay ang mga alaala ni Sir, ang katayuan ni Sir sa sekta ng Malvada ay hindi talaga mataas. Kaya, siya ay walang kabuluhan tungkol sa mga nakatatandang miyembro ng sekta ng Malvada. Samantala, si Latran ang kanyang agarang boss. Magalang na sumagot si James, hindi ko pa nakilala ang representante na pinuno. Dinadala mo ba ako upang makita siya, Ginoo? Tinapik ni Latran ang kanyang balikat at sinabing, pumasok ka na sa ranggo ng Kylum Acme at itinuturing na isang powerhouse ngayon. Matagal ka na sa akin at napatunayan mo ang iyong katapatan. Dadalhin kita upang makita ang deputy leader at iminumungkahi na may programa bilang isang matanda sa base na ito. Kung patuloy kang nagsusumikap, gagantimpalaan ka ng walang bayad. Panipi. Masayang sagot ni James, "Salamat, Ginoo. Magpapatuloy ako sa pagtatrabaho sa ilalim mo at tiyaking mabayaran ang iyong kabaitan. Mayroon akong isang napakagandang babaeng alagad sa ilalim ko. Padadalhan kita sa iyo." Panipi. Nagdilim ang mukha ni Latran, at sinaway niya, "Naglilingkod kami sa deputy leader. Dapat kang magpasalamat sa kanya. Mangyaring panoorin ang iyong mga salita sa hinaharap." Mabilis na sumagot si James, "Oo, oo. Siyempre." Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4728.
Latran ay hindi na tinuloy ang paksa. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa isang espiritual na bundok. Sinundan ni James si James sa likuran nila. Sa itaas ng espiritual na bundok ay isang itim na palasyo na naglabas ng isang itim na aura. Ang aura ay nagtipon sa kalangitan at tinakpan ang lugar, na nagbibigay sa lugar ng isang nakapangangilabot na vibe. Pinangunahan ni Latran si James sa malawak na bulwagan. Sa harap ng bulwagan ay isang napakalaking upuan na nabuo ng hindi mabilang na mga bungo. Sir, agad na lumuhad si Latran sa lupa. Mabilis na sinundan ni James ang suit. Isang hindi sinasadyang boses ang lumusot sa bulwagan. Kaagad pagkatapos, ang isang masa ng itim na ambon ay nakarating sa pinakamataas na upuan at naging materialized sa isang matandang lalaki na mukhang nasa kanyang 50. Habang nakaluhod sa lupa, sinulyapan ni James ang matandang lalaki na lumitaw. Nakasuot siya ng isang kulay abo na balabal at nagkaroon ng isang medyo ordinaryong hitsura. Gayunpaman, ang matandang lalaki ay may nakakatakot na peklat na nakaunat mula sa kanyang tainga hanggang sa sulok ng kanyang bibig, na naging sanhi ng bahagyang baluktot ang kanyang mga labi. Si James ay bahagyang nalilito sa kanyang hitsura. Ang isang magsasaka na umabot sa isang tiyak na antas ay maaaring pagalingin ang isang peklat ng madali. Kaya, pinag-isipan ni James kung bakit iiwan ng representante na pinuno ng sekta ng Malvada ang peklat. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, tiwala si James na ang matanda sa harap niya ay Ladyuni, dahil ang kanyang hitsura ay naaayon sa intel ng Verde Academy. Bilang karagdagan, naramdaman ni James na ang ranggo ng paglilinang ng matanda ay nasa ranggo na walang hanggan sa kailam. Magalang na ipinakita ni Latran ang bote na naglalaman ng espiritual na kapangyarihang nakolekta nila sa Ladyuni. Tinanggap ito ni Ladyuni at sinabi ng maligaya, "Salamat sa pagsisikap." Gumawa ng isa pang paglalakbay pagkatapos magpahinga ng kaunti. Gayunpaman, ang bilang ng mga alagad ng Verde Academy ay nadagdagan kamakailan. Pinakamabuting magtungo sa karagdagang mga unibersidad. Mag-ingat na huwag gumuhit ng kanilang pansin. Naunawaan, sabi ni Latran. Sige, maaari kang tumaas. Malumanay na kumalas si Ladyuni sa kanyang kamay. Bumalik si Latran sa kanyang mga paa, at sumunod din si James. Gamit ang pagkakataon, sinabi ni Latran, "Sir, ito ay isang confidential sa akin. Napatunayan na siya ay tapat sa aming sekta at malaki ang nambag sa aming mga misyon. Gusto kong ipanukala ang pagkakaroon niya ng promote bilang isang nakatatanda upang mas mahusay niyang maihatid ang aming sekta." Tiningnan ni Ladyuni si James, naramdaman ang kanyang ranggo ng paglilinang, at sumagot, "Sige. Inaprubahan ko." "Salamat, Ginoo." Nagpanggap na tumugon ng pasasalamat si James. "Sige, kayong dalawa ay tinanggal." Iniwan ni Ladyuni ang kanyang kamay at nawala mula sa bulwagan. Magpatuloy sa pagtatrabaho. Tinapik ni Latran ang balikat ni James at umalis din. Umalis din si James sa bulwagan. Matapos may taguyod sa isang nakatatanda, binigyan si James ng isang espiritual na bundok sa lugar at higit na pag-akses sa iba't ibang mga bagay. Sa kanyang bagong katayuan, mabilis niyang naisip ang pangkalahatang lakas ng base. Pagkatapos, pansamantalang umalis siya sa base at tumungo sa isang kalapit na lungsod kung saan nagrente si Wailia ng isang espiritual na bundok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4729. Sa sandaling dumating si James sa espiritual na bundok na inupahan ni Wailia, tinawag niya sina Sachi at Winton. Ang dalawa ay lumibot sa pagkuha ng impormasyon, ngunit wala sa mga ito ay maraming gamit. Si James ay nanginginig ang kanyang ulo matapos marinig ang kanilang natipon na impormasyon at sinabing, ito ay walang saysay na impormasyon. Tiningnan ni Wailia si James condescendingly at sinabi, pagkatapos ay pakinggan natin kung anong impormasyon ang iyong natipon. Panipi. Kinuha ni James ang ilang mga dokumento at ibinigay ito, na nagsasabing, narito ang lahat ng natutunan ko kamakailan. Kinuha ng grupo ang mga dokumento at sinuri ang mga ito. Matapos basahin ang mga dokumento, nagtanong si Wailia, paano mo nalaman ang napakaraming oras? Alam mo kahit gaano karaming mga gwardya at powerhouse ang nasa kanilang base. Ngumiti si James at ipinagmamalaki, pinasok ko ang kanilang base at naging isang nakatatanda. Ito ay isang piraso ng cake upang makuha ang impormasyong ito. Ngumiti si Wailia at pinuri siya, magandang trabaho.
Ngayon na mayroon kaming malinaw na impormasyon tungkol sa kanilang panloob na istruktura at nakumpirma na ang Ladyuni ay nasa loob ng base na ito, dapat natin agad na alisin siya. Asang-ayon ako. Natatakot si James na ang pagkaantala ay makakasama lamang sa mga bagay. Ngayon na nalaman na nila ang pangkalahatang sitwasyon ng base, dapat silang kumilos sa lalong madaling panahon. Ipinagpatuloy niya, na nagsasabing, ngunit dapat tayong mag-draft ng isang detalyadong plano bago kumilos. Kapag nakikipag-away tayo, ang mga nakapalibot na unibersidad ay maaari ring maapektuhan. Upang maiwasan ang pagsakit sa mga inosenteng buhay, magtakda tayo ng isang pormasayon sa buong universo at maiwasan ang pagkaraan ng labanan mula sa pagsira sa iba pang mga lugar. Bulong ni Weyria na hindi nasisiyahan, binawi mo at nag-aalala tungkol sa lahat. Paano mo magagawa ang magagandang bagay sa hinaharap? Sinisira lang natin ang isa sa mga batayan ng Malvodesect, ngunit kailangan mong komplikado ang mga bagay. Panipi. Agad na naitama siya ni James, na nagsasabing, hindi ko nais na ibagsak o mag-alala, ngunit maraming mga nabubuhay na nilalang sa universo na ito. Kung makikipag-away tayo, masisira ang universo, at maraming mga inosenteng nilalang ang maaapektuhan. Malubhang mawawala sila sa pag-iral kung hindi sila lumikas sa oras. Panipi. Kaya ano ang iyong plano? Tanong ni Weyria. Sumagot si James, dapat tayong mag-set up ng isang pormasayon. Mayroong dalawang mga layunin para dito. Ang isa ay upang matiyak na ang iba pang mga unibersidad ay hindi napinsala. Ang iba ay upang maiwasan ang mga powerhouse horror mula sa pagtulo, dahil ang iba pang mga base ng sekta ng Malvada ay maaaring magmadali upang suportahan sila. Si Weyria ay sumagot ng bigo, fine, gawin natin tulad ng sinabi mo. Ipinaliwanag ni James, gayunpaman, kakailanganin kita upang may set up ang pormasayon. Kahit na may kasanayan ako sa mga pormasayon, ang aking. Ang base ng paglilinang ay sa halip mahina. Hindi ko magagawang mag-set up ng isang malakas na sapat upang matrap ang isang powerhouse tulad ng Ladyuni. Panipi. Si Weyria ay nalulugod sa kanyang mga salita at sinabi ng may ngiti, hindi bababa sa ikaw ay may kamalayan sa sarili. Ni si Sachi o Winton ay hindi nagambala sa talakayan at nakinig ng mabuti. Sinundan ni James ang pagpasa sa kanyang kaalaman sa mga pormasayon kay Weyria, na nagtuturo sa kanya kung paano ay set up ang pagbuo para sa kanilang misyon. Ang kanilang plano ay hayaan si James na bumalik sa sekta ng Malvada upang maghintay para ma-update siya ni Weyria sa proseso. Matapos makipag-ugnay sa kanya si Weyria, oras na upang kumilos. Tahimik na isinaaktibo ni James ang pormasayon, at ay teleport ni Weyria ang mga naninirahan sa universo sa kanyang mga kapangyarihan. Susunod, direktang harapin ni Weyria si Ladyuni at subukang hadlangan siya. Samantala, sina James, Sachi, at Winton ay makitungo sa iba pang mga powerhouse ng base. Hanggat ang Weyria ay maaaring humawak ng Ladyuni pabalik ng sapat, madali nilang popsane ang iba pang mga powerhouse. Matapos mabuo ang isang detalyadong plano, bumalik si James sa base. Siya ay isang matanda, kaya ang mga alagad na nagbabantay sa lugar ay hindi naglakas loob na tanungin siya. Nang makarating si James sa base, dumating si Latran na hinanap siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4730. Isang araw. Kung napakadali, bakit hindi mo ito gagawin? Ang boses ni Weyria ay tumunog sa isip ni James. Dahil ang lahat ay nakakuha ng isang inskripsyon mula kay James, madali silang makipag-usap sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanilang enerhiya dito. Walang ibang may kakayahang ma-intercept ang kanilang komunikasyon o naramdaman ito. Ipinaliwanag ni James, ang isang nakatatanda ay nagbigay sa akin ng isang misyon, kaya kailangan kong mapadali ang proseso. Wala iyon sa aking negosyo. Dadalhin ako ng 3,000 taon upang makumplito ang pormasayon kahit na may pagbuo ng oras. Matapos ang pagsasalita ni Weyria, pinutol niya ang komunikasyon kay James. Sumimangot si James at nagsimulang mag-isip. Sa huli, wala siyang pagpipilian kundi ang mamuno sa isang pangkat ng mga alagad ng sekta ng Malvada sa universo, patayin sila, at lihim na bumalik sa Yezard Universe. Matapos mabuo ang isang plano, tinawag ni James ang 1,000 mga alagad ng sekta ng Malvada. Pagkatapos, nakilala niya si Latran.
Inutusan ni Latran, ang deputy leader ay naglabas ng isang order, "Serve." Gusto niya ng maraming kakanyahan ng dugo. Maghanda, at humantong sa isang pangkat ng mga alagad sa ilang mga malalayong universo upang makakuha ng ilang kakanyahan ng dugo. Panipi. Mahinahon na tumango si James at sinabing, "Sige. Maghahanda ako kaagad at umalis kaagad." Matapos ibalik ni Latran ang order, umalis siya. Mabilis na nakipag-ugnay si James kay Weylia upang mapabilis ang proseso ng pag-set up ng Pormasayon, na humiling sa kanya na makumplito ito sa loob ng isang araw upang maaari nilang salakayin ang base sa lalong madaling panahon. "Sir, aalis na ako kasama ang 1,000 mga alagad sa isang mas malayong universo. Gagawin ko ang aking makakaya upang magdala ng mas maraming kakanyahan ng dugo hanggat maaari para sa deputy leader." Tiningnan ni Latran si James, nasiyahan, at sinabing, "Sige." Sinabi ni James, "Gayunpaman, maaaring mas matagal ako at hindi na makakabalik sa lalong madaling panahon." Malumanay na kumalas si Latran sa kanyang kamay at sinabing, "Hindi iyon magiging problema. Magpatuloy ka sa iyong misyon." "Sige." Matapos iulat ni James kay Latran, umalis siya kasama ang pangkat ng mga alagad. Iniwan nila ang Yezard Universe at pinasok ang walang bisa. Agad na kumilos si James at pinatay ang libo-libong mga alagad na kasama niya sa misyon. Sa kanyang lakas, hindi rin niya sinira ang isang pawis na tinanggal ang mga ito. Matapos maalis ang mga alagad, tahimik na bumalik si James sa Yezard Universe at muling nakipag-usap kay Weylia. Nagtago si Weylia sa labas ng universo, at buong puso na nag-set up ng isang Pormasayon. Hindi siya ginulo ni James at naghintay sa malayo. Sinimulan ni James na pag-isipan kung paano nila matagumpay na matanggal ang mga base ng sekta ng Malvada nang walang mga nasawi na naghihirap sa kanyang grupo. Nagbulong siya, maaari kong gamitin ang Universal Sword Formation. Habang dumadaan sa mga pagsubok ng kataas-taasang ilusyon, nilikha ni James ang malakas na Universal Sword Formation. Kung ilalagay niya ang Pormasayon sa kanyang kasalukuyang lakas, bukod sa representante na pinuno, si Ladyuni, at ilang mga matatanda, ang iba pang mga miyembro ay hindi makatiis sa kapangyarihan ng Universal Sword Formation at agad na mapupuksa. Matapos magkaroon ng isang ideya, lihim na lumitaw si James sa labas ng base ng sekta ng Malvada. Itinago niya ang kanyang aura at nagkalat ng ilang mga inskripsyon sa paligid ng base. Si James ay nagmamay-ari ng primal mantra at natutunan ng maraming malalim na mga inskripsyon ng pagbuo mula rito. Kaya, kahit na ang isang powerhouse sa ranggo ng Kylum Acme ay hindi makaramdam ng pagbuo na itinakda niya bago ang pag-activate nito. Di nagtagal, natapos na ni James ang pag-set up ng Universal Sword Formation sa paligid ng base. Ngayon na handa na ang pagbuo, kailangan lang niyang maghintay para kay Weylia. 3,000 taon ang lumipas sa isang mata. Nakilala ni James si Weylia sa labas ng base ng sekta ng Malvada at sinabing, "Ito ang iyong oras upang gumanap, Weylia. Iniiwan ko ang natitira sa iyo." Inunat ni Weylia ang kanyang kamay at sinabing, "Ipahiram mo sa akin ang iyong tibak." Agad na tumanggi si James, na nagsasabing, "Hindi mo makontrol ang Chaos Sword." Ang Chaos Sword ay mula sa Chaos District at naglalaman ng kapangyarihan ng 9 na tinig ng kaguluhan. Natatakot si James na makilala ni Weylia ang kapangyarihan sa loob nito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4731. Pananaliksik na hindi nakakita sa laban-laban ng Chaos District. Weylia ay nakakita sa tungkol sa The Chaos 9 Voices dahil ang sekta ng Theas ay sabik na siyasatin ito. Kaya, nag-aalala si James tungkol sa pagbubunyag ng 9 na tinig ng kaguluhan sa kanya. Galit na sagot ni Weylia, "Ano ang ibig mong sabihin na hindi ko ito makontrol? Walang sandata na hindi ko maaaring magamit." Mabilis na sinundan ni James si Flattery upang pakalmayan siya. "Tama ka. Naniniwala ako na walang sandata na hindi mo maaaring magamit. Ang ibig kong sabihin ay maaari mong patayin ng walang kahirap-hirap si Ladyuni, kahit na wala ang aking tibak." Pagkatapos ng lahat, nasa ranggo na lamang siya ng Kylum. Samantala, nasa ranggo ka ng Quasi-Chaos. Panipi. Ako ay magiging mas tiwala ako kung mayroon akong tibak. Ibinaba ni Weylia ang kanyang mapagmataas na pag-uugali. Hinikayat din siya ni Sachi, na nagsasabing, "Ibigay mo lang sa kanya, James." Pagkatapos ng lahat,
Siya ang pangunahing puwersa ng aming grupo, at kailangan natin siyang pigilan o patayin pa sila ni Hagar. Sinuportahan niya si Weylia tungkol sa bagay na ito upang madagdagan ang rate ng tagumpay ng kanilang misyon. Si James ay nagsuot ng isang gulo na ekspresyon. Masaya niyang ipahiram ito sa kanya kung kaya niya, ngunit nag-aalala siya na mailantad. Siya ay nahulog sa malalim na pag-iisip at nagpa siya na ipaliwanag na nakuha niya ang kaguluhan ng Tayback mula sa isang bundok ng Tayback. Bukod dito, pumasok na si Yardos sa ranggo ng kaguluhan, kaya wala siyang dapat alalahanin. Matapos lubusang iniisip ito, tinawag ni James ang Chaos Sword. Gayunpaman, partikular na binago niya ang hitsura ng Chaos Sword upang maiwasan itong kilalanin. Pagkatapos, ibinigay niya ang Tayback kay Weylia. Kinuha ni Weylia ang Chaos Sword, ngunit napahiya ito sa kanyang mga kamay na parang nilalabanan ito. Agad niyang hinimok ang kanyang lakas at pinigilan ito. Matapos maramdaman ang kapangyarihan sa loob ng Chaos Sword, sinulyapan niya si James at sinabing, hindi nakakagulat na ang pakiramdam ng aura ng Tayback ay pamilyar. Ito ang nakatagpo namin sa kaharian ng Yala. Hindi ko inaasahan na nakuha mo ito. Panipi. Itinapon ni Weylia ang Chaos Sword pabalik kay James at sinabing, hindi ko na kailangan ng isang maalamat na Tayback. Nais ko lang napatunayan ang Tayback mula nang maging pamilyar ang aura nang makita-kita na ginagamit ito. Nahuli ni James ang Chaos Sword, inilayo ito, at sinabi ng isang chuckle, ito ay isang kahanga-hangang Tayback. Matapos akong maghiwalay sa iyo, bumalik ako upang maghanap para dito. Natagpuan ko ang sword mount ni Win at kumuha ng isang diskarte sa Tayback kasama ang Tayback. Ito ay walang halaga na itinatago, hindi sinasadyang sinabi ni Weylia matapos na madama ang pagtatangka ni James na itago ang aura nito. Okay, hayaang ihulog ang paksa at makapunta sa negosyo. Mabilis na inilipat ni James ang paksa ng kanilang pag-uusap. Tuwang-tuwa ang sinabi ni Weylia, sige. Mabilis siyang lumitaw sa labas ng gate ng bundok ng base ng sekta ng Malvada at sumigaw, Ladyuni. Ilabas mo rito ang iyong dating asno. Matapos ang kanyang hindi pala kaibigan na pagbati, agad niyang itinaas ang kanyang aura. Ang isang lila na ningning na inilabas mula sa kanyang katawan ay nabuo ng isang mahiwaga at nakakagulat na lila na lotus sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumitaw mula sa kanyang mga daliri upang hampasin ang pagbuo. Boom! Ang pagbuo sa paligid ng base ng sekta ng Malvada ay agad na nasira. Kaagad pagkatapos, ang mga walang kaugnayan na mga naninirahan sa universo ay na-teleport sa isang ligtas na universo. Ang mga makapangyarihang Ores ay agad na pinakawalan mula sa loob ng base ng sekta ng Malvada, at hindi mabilang na mga magsasaka ang bumangon sa kalangitan. Nakatayo sa unahan ay ang representante na pinuno ng sekta ng Malvada na si Ladyuni. Sino ka? Gaano ka manggahas na magdulot ng problema sa aming sekta? Kahit na sino ka, ngayon ang pagkamatay mo. Sumulyap si Ladyuni kay Weylia. Maya-maya, nakilala niya ang kanyang mukha. Ikaw ang Grand Sect Elder ng Theus Sect at isang Elder ng Verde Academy's Tempris House, Weylia Zevi. Agad na nagbago ang ekspresyon niya. Alam niya na wala siyang pagkakataon na manalo kay Weylia at nais na makatakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4732. Ladyuni ay ang representante na pinuno ng sekta ng Malvada at may hawak na makabuluhang awtoridad. Ang Verde Academy ay patuloy na pinipigilan ang sekta ng Malvada. Naturally, binibigyang pansin nila ang mga gawain ng Verde Academy. Kaya, alam nila na si Weylia, ang Grand Sect Elder ng Theus Sect, ay naging isang elder sa Tempris House. Agad na naisip ni Ladyuni na tumakas matapos makita ang Weylia sa labas ng kanilang gate ng bundok. Matapos mapagtanto ang pagkakakilanlan ng kanyang kalaban, mabilis siyang nawala ng walang pag-aalangan. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa hangganan ng universo. Gayunpaman, nag-set up na si Weylia ng isang porma sayon, at natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong. Hinimok niya ang kanyang lakas at sinaktan ang pagbuo. Boom! Ang kanyang pag-atake ay nagdulot ng napakalaking pagsabog, at hindi mabilang na mga bitek na kumalat sa buong hangganan ng universo. Sa kabila ng pagiging isang powerhouse, hindi niya masisira ang pagbuo ni Weylia. Magpatuloy ka.
Kung nais mong makatakas, dapat mong subukang mas mahirap. Ang tinig ni Weyria ay nagmula sa likuran niya. Nagdilim ang mukha ni Lad Yuni, at malamig na sinabi niya, mapahamak ito. Sa palagay mo natatakot ako. Matapos mabaigaw na makatakas, tinawag ni Lad Yuni ang isang kakaibang pulang kutsilyo. Ang dalawa ay agad na nakikibahagi sa isang matinding labanan. Samantala, ang iba pang mga powerhouse ng sekta ng Malvada ay tumayo ng mataas sa bantay matapos makatakas si Lad Yuni. Alin sa atin ang dapat gawin? Sinulyapan ni Winton sina Sachi at James. Sa pamamagitan ng isang malabong ngiti, sinabi ni James, iwanan ang mga mahina na ito sa akin. Kayong dalawa ay maaaring manood mula sa mga gilid. Nag-set up na si James ng isang universal na pagbuo ng Tayback sa paligid ng base. Maaari niya itong buhayin at agad na patayin ang karamihan sa mga miyembro ng base. Ilan lamang ang mas malakas na matatanda ang makakapagpigilan ng mga pag-atake ng pagbuo. Gayunpaman, kahit na sila ay mabuhay, mawawala ang kanilang pagiging epektibo sa labanan. Bigla, ang kakilakilabot na mga alon ng pagkabigla ay kumalat sa kanila. Agad na nakilala ni James sina Weyria at Lad Yuni na nakikipag-away. Tandaan na tulungan akong i-record ang lahat sa iyong mga landas sa landas. Magsasagawa ako ng isang pangalan para sa Tempris House kasama ang misyon na ito. Pagkatapos magsalita, tumalon si James sa hangin. Pagkatapos, isinaaktibo niya ang Universal Sword Formation. Ang hindi mabilang na energies ng Tayback ay agad na lumitaw mula sa pagbuo. Wasakin mo sila, malakas na utos ni James. Ang energies ng Tayback ay bumaril patungo sa base ng sekta ng Malvada. Kung saan man sila pumasa, ang mga miyembro ng sekta ng Malvada ay mapupuksa. Ang ilang mga makapangyarihang magsasaka ay nag-aktibo sa lahat ng kanilang nagtatanggol na paraan upang hadlangan ang mga pag-atake. Sa kasamaang palad, kahit na nakaligtas sila sa unang alon, namatay sila sa ilalim ng pangalawang alon ng pag-atake. Arg! Hindi. Ayokong mamatay. Gusto kong mabuhay. Ang mga whales ng mga miyembro ng sekta ng Malvada ay sumigaw. Ang bilang ng mga casualty ay patuloy na lumalaki sa ilalim ng magkakasunod na pag-atake ng mga form. Pagkalipas ng ilang segundo, ang buong base ay gumuho sa lupa. Sa loob ng mga nasira na lugar ng pagkasira, isang magsasaka lamang ang nakaligtas. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4733. Ang nag-iisang nakaligtas ay isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na balabal. Siya ay disheveled at natakpan sa mga sugat. Mahina din ang paghinga niya. Ang lalaki ay medyo malakas na magsasaka. Bagaman nakatiis siya sa universal na pagbuo ng Tayback, malubhang nasugatan siya at nawala ang kanyang pagiging epektibo sa labanan. Matapos makita ang huling nakatatanda ng sekta ng Malvada, mahinahon na sinabi ni James, akala ko magkakaroon ng 2 o 3 na maaaring pigilan ang universal na pagbuo ng Tayback. Hindi ko inaasahan ang isang nakaligtas lamang. Ang sekta ng Malvada ay hindi kasing lakas ng naisip ko. Mamatay. Malaki ang boses ni James. Lumitaw ang isang inskripsyon at na-hover sa itaas ng nakatatandang sekta ng Malvada. Kaagad pagkatapos, isang malakas na puwersa ang sumabog mula rito. Nakakaramdam ng kakilakilabot na puwersa, ang takot ay tumaas sa puso ng nakatatanda. Ang kanyang mga mata ay lumusot, at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sumigaw siya, hindi. Habang sumigaw ang boses niya, napatay ang kanyang katawan at ganap na nawala. Mula nang tumakas si Lad Yuni, pinatay ni James ang base ng sekta ng Malvada. Matapos sirain ang base ng sekta ng Malvada, muling nakipag-usap siya kina Sachi at Winton. Pagkatapos, ipinagmamalaki niya ang nakangiting, ano sa palagay mo ang tungkol sa aking pagbuo ng Tayback? Pinuri siya ni Winton, na nagsasabing, ito ay talagang malakas. Si James ay nagtanong muli ng isang ngiti, kung ipaglalaban kita, magagawa mong pigilan ang kapangyarihan nito. Ngumiti si Winton bilang tugon ng hindi nagsasabi ng isang salita. Ang universal na pagbuo ng Tayback ni James ay tunay na malakas, ngunit si Winton ay mayroon ding isang kakilakilabot na card ng trumpeta sa kanyang mga manggas. Si Sachi ay nagsumite ng isang makabuluhang sulyap kay James. Naalala niya ang kanyang unang nakatagpo sa kanya sa Endlos na walang bisa. Bumalik noon, siya ay hindi kapani-pani walang mahina. Sa kanyang pagtataka,
si James ay lumago ng napakalakas sa ilang mga panahon lamang. Matapos sirain ang base ng sekta ng Malvada, ibinalik ni James ang kanyang pansin sa labanan sa universo. Ang Weyrea ay naglabas ng isang lilang ilaw, at isang nakasisilaw na lilang lotus na bulaklak na nakahover sa kanyang ulo. Siya ay labis na lakas ng Ladyuni at may itaas na kamay. Gayunpaman, ang Ladyuni ay isang powerhouse sa ranggo ng walang hanggan na kailam. Kahit na mas mahina siya kaysa kay Weyrea, hindi siya madaling bumaba. Pinakawalan ni Weyrea ang kanyang kakilakilabot na lakas, at ang lilang lotus na bulaklak na lumulutang sa itaas ng ulo ng Ladyuni. Ang mga lilang sinag ay lumitaw mula sa bulaklak ng lotus, na bumubuo ng isang special na hola upang matrap ang Ladyuni. Kahit na si Ladyuni ay isang powerhouse sa ranggo na walang hangganan ng kailam, hindi siya maaaring malaya. Panahon na para sa akin na kumilos. Matapos makita na nakulong si Ladyuni, alam ni James na dumating ang kanyang pagkakataon. Winton, tandaan na ay record ito. Panipi. Matapos mag-iwan ng paalala si James, lumitaw siya sa endless na walang bisa at lumapit kay Weyrea. Nakakakita kay James, sinabi ni Weyrea na condescendingly, "Ano ang ginagawa mo dito?" Panipi. Walang magawa si James, sa palagay mo gusto kong narito. Ipinangako ko ang dating pinuno ng Tempris na gagawa ako ng pangalan para sa kanila. Ngayon ang perpektong pagkakataon. Panipi. Tiningnan siya ni Weyrea na hindi kanais-nais at sinabing, "Sigurado ka alam kung paano samantalahin ang iba." Panipi. Nag-shock si James at sinabing, "Maaari kang umatras ngayon. Tatapusin ko na siya." Pinahihit ni Weyrea ang kanyang mga mata at sinabing, "Pinapabagsak mo ang lakas ng walang hanggan na ranggo ng kailam. Kahit na nakulong siya, hindi ka sapat na patayin siya." "Hindi mo alam," may kumpiyansa na sagot ni James. Agad niyang itinapon ang Blithe Omniscience at lumitaw sa itaas ng lilang hola. Tumayo si Weyrea sa malayo at tiniklap ang kanyang mga kamay, inaasahan kung paano papatayin ng isang maagang yugto na si Akmin ang isang powerhouse sa ranggo na walang hangganan ng kailam. Kahit na nakulong si Ladyuni, ang kanyang pisikal na lakas ay katangi-tangi. Sa gayon, nag-alinlangan siya kay James ay maaaring masira ang kanyang mga panlaban. Si James ay lumulutang sa endless na walang bisa, itinaas ang kanyang kamay, pinagsama ang kanyang mga landas sa landas upang makabuo ng isang nagliliwanag na sagradong pamumulaklak, at binigkas, namumulaklak. James ay pinakawalan ang kanyang mga landas sa landas at pinagsama ang mga ito sa isang sagradong pamumulaklak na may mga petals na naglabas ng maliwanag, makulay na mga sinag. Ang bawat talulot ay kumakatawan sa ibang landas sa pangwakas na yugto nito. Gayunpaman, ang nakasisindak na kapangyarihan ay nakatago sa ilalim ng magandang hitsura nito. Ang pamumulaklak ay isang ipinagbabawal na sining na nilikha ni Jabari. Gayunpaman, hindi siya nagtataglay ng 1,000 mga landas na banal na katawan at hindi maaaring linangin ang lahat ng mga landas ng langit at lupa. Noong nakaraan, ginamit lamang niya ito ng isang beses at sinakripisyo ang kanyang katawan upang punan ang natitirang mga landas, na kulang siya. Sa kabilang banda, maaaring gamitin ito ni James ng walang hanggan dahil nilinang niya ang iba't ibang mga landas ng langit at lupa. Ang pamumulaklak ay isang supernatural na kapangyarihan na may malaking potensyal. Habang ang pag-unawa ni James sa iba't ibang mga landas ay napabuti, mas malakas ang lakas ng pamumulaklak. Kahit na ang pag-unawa ni James sa iba't ibang mga landas ay mas mababa sa Weyrea's, itinuturing pa rin siyang malalim sa kanila. Sa makatuwid, ang lakas ng pamumulaklak na kanyang pinalayas ay sapat upang gumawa ng Ladyuni nanginginig. Si Ladyuni, na nakulong sa loob ng lilang hola, ay nakaramdam ng isang kakilakilabot na puwersa na sumasaklaw sa lugar. Alam niya na ang kanyang pisikal na katawan ay mapapawi kung siya ay sinaktan. Nararamdaman niya ang pagsara ng kamatayan sa kanya. Nakakatakot, nagmakaawa si Ladyuni, "Please don't kill me. Mayroon akong hindi mabilang na kayamanan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, kaya't hayaan mo ako." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4734. Habang humihiling sa kanyang buhay, sinubukan niyang masira ang hola ni Weyrea. Sa kasamaang palad, ang purple lotus flower ni Weyrea ay pambihira at naglalaman ng napakalawak na kapangyarihan. Kahit na matapos gamitin ang lahat ng kanyang lakas, hindi siya makatakas. Samantala,
Ang mukha ni Weylia ay puno ng pagkamangha matapos makita ang pamumulaklak ni James. Itinatago niya ang isang kamangha-manghang kasanayan sa lahat ng ito habang namangha siya na nasaksihan si James gamit ang iba't ibang mga landas ng langit at lupa upang makabuo ng isang sagradong pamumulaklak. Matapos makita ang sagradong pamumulaklak sa malayo, sina Winton at Sachi ay nagulat sa isa't isa sa sorpresa. Si James ay nag-hover sa walang bisa, tiningnan sila Duni, at sinabi ng same time, ikaw ang representante na pinuno ng sekta ng Malvada at nilinang ang isang masasamang sining. Kinuha mo ang buhay ng maraming nabubuhay na nilalang. Ngayon, kikilos ako sa ngalan ng langit at lupa at naglilingkod sa hustisya sa pamamagitan ng pagpatay sa iyo. Pagkatapos magsalita, ang sagradong pamumulaklak ay mabilis na bumaba. Huwag kang manggahas na saktan ang aking natal lotus. Mabilis na inalis ni Weylia ang kanyang lilang lotus. Matapos makalat ang hola, ang mga kapangyarihan ng landas na nilalaman ng sagradong pamumulaklak ay kumalat at sinira ang lugar. Pagkatapos, ang mga kapangyarihan ay nabuo ng isang hola upang matrap muli ang Ladyuni. Break! Si Ladyuni ay nagagalit. Mabilis niyang tinawag ang lahat ng kanyang lakas at sinira ang hola. Ang sagradong pamumulaklak ay namumulaklak sa sandaling sum-iris si Ladyuni, at isang mapanirang puwersa ang sumakit sa kanya. Boom! Ang katawan ni Ladyuni ay agad na nagtamo ng matinding pinsala. Ang nakapalibot na lugar ay nasira, at ang mga bitek ay nagsimulang kumalat. Hindi mabilang na mga universo ang nawasak bilang isang resulta. Nag-hover si Ladyuni sa endless na walang bisa. Ang kanyang buhok ay hindi nasaktan, at ang kanyang katawan ay nababad sa dugo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4735. Ang sagradong blossom ay makapangyarihan, ngunit nakaligtas si Ladyuni dahil sa kanyang pambihirang lakas. Sa kabila nito, malubhang nasugatan siya at nawala ang kanyang pagiging epektibo sa labanan. Hindi pa siya patay. Nagulat si James sa pisikal na lakas ni Ladyuni. Agad niyang tinawag ang Chaos Sword at sinabing, tingnan natin kung ilan pa ang mga suntok na makatiis mo. Si James ay malapit ng kumilos, ngunit ang isang figure ay biglang sumabog sa harap niya. Swoosh! Pinigilan ni Weylia ang kanyang landas at sinabing, mas mahusay na huwag siyang patayin. Ha! Tumingin si James sa kanya, nalilito. Ipinaliwanag ni Weylia, ang iyong tunay na motibo ay hindi paksen ang sekta ng Malvado ngunit upang gumawa ng isang pangalan para sa Tempest House. Dapat mo siyang makuha, ibalik siya sa Tempest House bilang isang bihag, at parusahan siya sa publiko. Parang magandang ideya. Inalis ni James ang Chaos Sword. Agad na lumitaw si Weylia bago ang mahina na Ladyuni at tinatakan ang kanyang base sa paglilinang. Mahina ang pag-hover ni Ladyuni sa Endless Void tulad ng isang ordinaryong tao na walang kapangyarihan. Lumapit si James sa kanya ngunit sinalubong ng isang masungit na sulyap. Malamig na sinabi ni Ladyuni, huwag kang magdiwang sa lalong madaling panahon. Ang aming pinuno ng sekta ay tiyak na maghihiganti sa akin. Ang Verde Academy ay magtatagpo ng kapahamakan nito kapag pumapasok siya sa ranggo ng kaguluhan. Marami kang pinag-uusapan, mahinahon na sagot ni James. Kaagad, hinawakan niya si Ladyuni at itinapon siya sa isang maliit na puwang sa loob ng kanyang katawan. Ang phantom ng master ng dugo ng ninuno ay naninirahan sa loob ng maliit na espasyo. Sa makatuwid, hindi nag-aalala si James tungkol sa Ladyuni na nagdudulot ng problema. Kahit nawala ang master ng dugo ng ninuno, ang base ng paglilinang ni Ladyuni ay selyadong, kaya walang dapat alalahanin. Sa sandaling iyon, sina Winton at Sachi ay muling nakipag-usap sa kanila. Tiningnan ni Weylia si James at tinanong, ano ang supernatural na kapangyarihan na ginamit mo ngayon? Inipon mo ang mga landas ng langit at lupa upang makabuo ng isang sagradong pamumulaklak. Tila isang bagay lamang ang iisipin mo. Sa katunayan, maaaring ikaw lamang ang maaaring makapagcast. Nag-shock si James at sinabing, alam kong maraming mga supernatural na kapangyarihan, at ang Blue Simang ay isa lamang sa kanila. Nagkomento si Weylia, namumulaklak. Iyon ay isang magandang pangalan. Gayunpaman, medyo kulang ito sa lakas. Sinabi ni James na hindi nasisiyahan, kulang ba ito? Marahil dahil ang aking ranggo ng paglilinang ay medyo mababa. Kung papasok ako sa walang hanggan na ranggo ng Kailam, ang lakas ng pamumulaklak ay magiging mabigat.
Walang sino man sa parehong ranggo na maaaring pigilan ang kapangyarihan nito. Tiwala siya na siya ay walang talo laban sa iba sa parehong ranggo ng paglilinang. Maging si Winton, na ginamit upang labis na mapalakas ang mga powerhouse sa parehong ranggo ng paglilinang, ay walang tugma para sa kanya. Swoosh! Si Weyria ay nagsabing hindi ka nais-nais, sino ang mag-aalaga sa mga ranggo sa isang labanan sa buhay at kamatayan. Kung nasa isang tunggalian tayo, durugan kita ng isang daliri lamang. Oo naman, sigurado. Ikaw ang pinakamalakas. Ayaw ni James na mag-bicker kay Weyria, na masyadong mapagkompetensya. Si Winton ay nakipag-ugnay at sinabing, sige, sapat na ito. Ngayon na nawasak natin ang isa sa mga base ng sekta ng Malvada, na magiging susunod nating target. Marami pa ring mga powerhouse sa loob ng sekta ng Malvada. Nakatanong si James, naitala mo ba ang labanan tulad ng tinanong ko? Umiling-iling si Winton at sumagot, hindi, naisip kong nagbibiro ka. Ano ang magkantot? Sinumpa ni James at sinabing, hindi ka maaasahan. Sa huli, kailangan kong gawin ito sa aking sarili. Tumayo si James sa endlos na walang bisa at pinakawalan ang kanyang mga kapangyarihan sa landas. Ang mga eksenang nangyari sandali ay muling nag-remerge. Lahat mula sa kung kailan ang universal na pagbuo ng Tayback ay isinaaktibo at siya gamit ang namumulaklak na replay sa harap nila. Gayunpaman, ang Weyria, Sachi, at Winton ay lumitaw sa mga eksenang ito. Gayunpaman, ginamit ni James ang kanyang mga landas sa landas upang burahin ang mga ito mula sa mga eksenang ito. Sa huli, na-edit niya ito upang gawin itong parang nag-iisa siyang kinuha at nasugatan ang representante na pinuno ng sekta ng Malvada na si Ladyuni. Pinuna siya ni Weyria, na nagsasabing, walang hiya ka. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4735. Weyria ay malaki ang nambag, ngunit nais ni James na buong kredito. Sa kabila ng pagpapahayag ng kanyang pag-aalipusta, hindi niya napigilan si James. Sinabi ni Sachi, napahamak na namin ang isa sa mga base ng sekta ng Malvada at nakuha ang Ladyuni. Hindi na ito magtatagal bago marinig ng kanilang punong tanggapan ang balita. Dapat tayong gumalaw sa lalong madaling panahon. Kinuha ni James ang isang listahan at sinuri ito. Ang aming susunod na target ay ang nakatatandang ito. Maraming mga makapangyarihang Malvada sect matatanda sa kanyang listahan. Gayunpaman, hindi sila magiging mahirap na mga kalaban ngayon na ang kanilang pinakamalaking problema, si Ladyuni, ay nakuha. Matapos makitungo sa mga matatandang ito, susundan nila si Zula. Kung wala ang mga matatanda, mas madaling makitungo si Zula. Ang grupo ay nagkaroon ng isang maikling talakayan at pagkatapos ay iniwan ang gumuho na universo, patungo sa susunod na nakatarget na base. Ang taong nagbabantay dito ay isang makapangyarihang nakatatanda sa sekta ng Malvada. Ang sekta ng Malvada ay nagtatag ng maraming mga batayan upang maiwasan na ganap na mapawi ng Verde Academy. Gayunpaman, ang Verde Academy ay mayroon ng malinaw na impormasyon tungkol sa mga lokasyon ng kanilang mga base. Sa intel ng Verde Academy, madaling mapupuksa ni James at ng kanyang grupo ang isa pang base ng sekta ng Malvada. Pagkatapos, mabilis silang lumipat sa kanilang susunod na target. Mabilis na kumilos ang grupo at pinunasan ang 12 ng mga base ng sekta ng Malvada sa isang maikling panahon, makabuluhang nagpapahina sa lakas ng sekta ng Malvada. Ang sekta ng Malvada ay naiwan kasama ang kanilang pangunahing punong tanggapan, kung saan naninirahan ang kanilang pinuno ng sekta at ilang matatanda. Si James at ang kanyang mga kasama ay nagtipon sa universo ng Tabitha, isang medyo malakas na universo na matatagpuan sa isang liblib na lugar ng distrito ng Verde. Sa loob ng isa sa mga lungsod ng universo, magkasama silang nakaupo sa paligid ng isang mesa at nagsagawa ng talakayan. Ang isang mapa ay inilatag sa mesa, at ang punong tanggapan ng sekta ng Malvada ay tiyak na minarkahan sa teritoryo ng sekta ng Tabitha. Batay sa impormasyong natanggap namin mula sa Verde Academy, ang punong tanggapan ng sekta ng Malvada ay nasa universo na ito. Nakilala nila ang kanilang sarili bilang sekta ng Tabitha. Gayun din, ang kanilang pinuno ng sekta ay gumagamit ng ibang pangalan, Yevari Welch. Panipi. Lumingon si James kay Weyria at tinanong, ano ang dapat nating gawin?
Dapat ba nating ilunsad ang isang direktang pag-atake o gumawa ng pangmatagalang diskarte? Nag-isip si Weyria. Inilipat niya ang kanyang titig kina Winton at Sachi, pagkatapos ay tinanong, ano ang iniisip mong dalawa? Sagot ni Winton, sa palagay ko dapat nating i-play ang mahabang laro. Pagkatapos ng lahat, ang pinuno ng sekta ng Malvada ay isang powerhouse sa ranggo ng Quasi-Chaos. Kahit na ginamit niya ang masamang paraan upang mapagbuti ang kanyang lakas, ang kanyang base sa paglilinang ay nakakatakot pa rin. Maliban kay Weyria, ang natitira sa amin ay walang tugma laban sa kanya. Tumanggo si Sachi at sinabing, oo. Hindi sa palagay ko dapat tayong maging walang ingat. Tinanong ni Weyria, kung gayon ano ang plano. Huwag sabihin sa akin na lumusot kami sa punong tanggapan ng sekta ng Malvada upang maunawaan muna ang sitwasyon. Mahusay na ideya, James, Winton, at Sachi nang sabay-sabay na sumang-ayon. Nabigo si Weyria sa kanilang diskarte at tamad na sinabi, sige at gawin ito. Maghihintay lang ako rito. Hindi siya interesado na mag-sneak sa punong tanggapan ng sekta ng Malvada. Sinabi ni Sachi, ayaw ko ring pumunta. Tumingin si James kay Winton. Kung gayon, dalawa lang ang ating dalawa. Panipi. Oo naman. Tumanggo si Winton. Inihayag ni Weyria ang kanyang kamay at sinabing, maghihintay ako ng mabuting balita. Gayon din, mag-ingat na huwag ilantad ang iyong sarili. Hindi ako may istorbo sa pag-save sa iyo ng mga lalaki. Walang interes si James sa pakikipag-ugnay kay Weyria at mabilis na lumabas kasama si Winton. Itinago ng dalawa ang kanilang oras at binago ang kanilang mga pagpapakita. Pagkatapos, umalis sila sa lungsod. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4737. Pagkatapos na magkaila sa kanilang sarili, matapang silang tumungo sa sekta ng Tarbata. Di nagtagal, nakarating sila sa labas ng gate ng bundok ng sekta. Sa malayong saklaw ng bundok ay isang tablet na bato na may mga salitang, Tarbata Sect, na nakaukit dito. Ang sekta ng Tarbata ay gaganapin ng isang napakataas na reputasyon sa loob ng universo ng Tarbata. Nang lumitaw ang dalawa, ang mga alagad na naipost upang bantayan ang gate ng bundok ay dumating sa kanila at tinanong, sabihin ang iyong mga pangalan. Paano mo sinubukan na ipasok ang sekta ng Tarbata? Ang pagsunod sa malamig na sigaw ay isang nakasisilaw na enerhiya ng Taybak. Gayunpaman, ang enerhiya ng Taybak ay sinalubong ng isang malakas na puwersa at agad na gumuho sa harap ni na James at Winton. Sinakop ni James ang kanyang mga kamao at sinabing, ang dalawa sa amin ay magkakapatid. Narito kami upang sumali sa sekta ng Tarbata. Sumunod si Winton, na nagsasabing, ang aking nakababatang kapatid at narinig ko na ang sekta ng Tarbata ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan at lubos na prestihiyoso sa universo na ito. Ang dalawa sa amin ay mga rogue cultivator at gumala-gala sa loob ng ilang oras. Kamakailan lamang ay nagpasya kaming maghanap ng isang lugar upang manirahan. Hindi ba tama iyon? Panipi. Lumingon si Winton kay James nang may ngiti. Lihim na sinumpa ni James si Winton sa pagpapakilala sa kanya bilang nakababatang kapatid. Gayunpaman, nagpapanatili siya ng isang ngiti at sumagot, yup. Panipi. Ang dalawang bluff, na tumutugma sa mga kwento ng bawat isa. Ang isa sa mga alagad ay nag-scan sa dalawa at agad na natutunan ang kanilang pambihirang lakas. Sinabi niya sa kanila, maghintay ka rito. Sasabihan ko ang nakatatandang namamahala. Pagkatapos magsalita, umalis siya kasama ang iba pang mga alagad upang iulat ang bagay na ito. Naghintay sina James at Winton sa labas ng gate ng bundok at lihim na nakipag-usap sa telepathically. 49 ako, at ikaw ay 48. Huwag ibigay ang aming mga pagkakakilanlan, tama. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung ano ang gagawin. Swoosh! Isang sinag ng ilaw ang nagmula sa kalangitan at nakarating sa harap nila. Ang ilaw ay dahan-daang naging materialized sa isang burat na tao sa kanyang mga 40s. Nakasuot siya ng isang gintong balabal at naglabas ng isang malakas na aura. Ang kanyang hitsura ay nagbigay ng isang pakiramdam ng pang-aapi. Nagpalitan sina James at Winton sa bawat isa. Mula sa intel ng Verde Academy, alam nila na ang nasa gitnang lalaki ay ang dakilang nakatatandang sekta ng Malvada. Kasabay nito, siya rin ang malapit na confidential ng sekta ng Malvada. Ito ay isang kasiyahan na makilala ka,
Ginoo, sabay-sabay na binati siya nina James at Whiten. Ang dakilang nakatatanda ay tumingin sa dalawa at natutunan ang kanilang mga ranggo ng paglilinang. Pagkatapos, mahinahon niyang tinanong, narinig ko ang dalawa na nais mong sumali sa sekta ng Tarbetha. Tumanggo si James at sumagot, oo. Ang dalawa sa amin ay naglakbay ng maraming lugar at sa wakas ay napapagod na ito. Napagpasyahan naming maghanap ng isang lugar upang manirahan. Pagdating namin sa universo na ito, narinig namin ang tungkol sa sekta ng Tarbetha at na ito ay isang kilalang sekta. Sa makatuwid, partikular kaming dumating upang sumali sa sekta. Mangyaring dalhin kami, panipi. Ang dakilang nakatatanda ay tumingin sa kanila at tinanong, kilala mo ba ako? Nakangiting sinabi ni Winton, nagawa namin ang aming mga pagsisiyasat bago magpasya na sumali sa sekta ng Tarbetha. Naturally, narinig namin sa iyo. Bukod dito, nakagugulo kami ng malaking paghanga sa pinuno ng sekta. Narinig namin na siya ay napakarilag. Kung mayroon kaming pagkakataon na makilala siya ng personal, magiging isang malaking karangalan. Sinuri ng dakilang elder ang dalawa pataas at pababa. Matapos mahanap ang hindi pangkaraniwan tungkol sa kanila, sinabi niya, sige, sumama ka sa akin. Pumasok ang dalawa sa sekta ng Tarbetha kasunod ng pangunguna ng Great Elder. Matapos dumaan sa kanilang pagbuo, pumasok sila sa isang natatanging maliit na puwang. Ang enerhiya na espiritual na Empyrean ay sagana at dalisay. Walang mga bakas ng kasamaan ang maaaring makaramdam sa lugar. Nalulumbay si James sa paningin. Ang sekta ng Malvada ay dapat na magkaroon ng hindi mabilang na mga powerhouse na nakatanim ng mga masasamang sining. Makatarungang nagsasalita, ang kanilang punong tanggapan ay dapat magkaroon ng labis na dami ng nasirang aura. Gayunpaman, ang sitwasyon ay ganap na kabaligtaran mula sa kanilang mga inaasahan. Parehong sina James at Winton ay nagtaka. Gayunpaman, itinago nila ang kanilang mga pag-aalinlangan sa kanilang sarili at tahimik na sumunod sa likuran ng dakilang nakatatanda. Di nagtagal, umakyat sila sa pangunahing bundok ng sekta ng Tarbetha at pumasok sa kanilang pangunahing bulwagan. Sinabi ng dakilang nakatatanda, ang dalawa sa iyo ay napakalakas. Madali kong gawin ang dalawa sa iyo ang mga opisyal ng aming sekta. Ngunit duda ako na kayong dalawa ay lumapit sa amin para lamang maging mga ordinaryong opisyal. Ipapaalam ko sa pinuno ng sekta ang tungkol sa iyong pagbisita at dumating siya upang makilala kayong dalawa. Mangyaring maghintay dito. Pagkatapos magsalita, ang Greater Elder ay umalis sa pangunahing bulwagan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4738. Sa sandaling umalis ang dakilang nakatatanda, sinimulang talakayin nina James at Winton ang telepathically. Sinabi ni James, tiyak na may mali. Ang lugar na ito ay hindi mukhang katulad ng punong tanggapan ng isang nasirang sekta. Panipi. Sagot ni Winton, oo, pareho ang iniisip ko. Napapaligiran ito ng masaganang enerhiya na espiritual na Empyrean at walang mga bakas ng nasira na aura. Kung ito talaga ang punong tanggapan ng sekta ng Malvada, imposible para sa kanila na ganap na maiwasan ang aura na tumagas. Ang dalawa ay nakakagulat at nagtaka kung may pagkakamali sa intel ng Verde Academy. Matapos ang isang simpleng palitan, matiyagang naghintay sila. Samantala, isang magandang babae ang naglaro ng piano sa labas ng isang kahoy na bahay na malalim sa loob ng isang lilang kagubatan ng kawayan sa bundok ng sekta ng Tarbetha. Ang magagandang tala ng piano ay kumalat sa buong bundok. Ang dakilang nakatatanda ay dumating sa kahoy na bahay ngunit hindi nakagambala sa babae. Di nagtagal, natapos ang kanyang piraso. Tinanong ng babae, ano ang problema? Hinawakan ng dakilang elder ang kanyang mga kamao at sinabing, Madam, dalawang powerhouse ang nagpakita at humiling na sumali sa Tarbetha sect. Hindi ako makapagpasya, kaya dumating ako upang iulat ito sa iyo. Panipi. Ang babae ay ngumiti ng mahina at sinabing, haha. Ang aming iba't ibang mga base ay napatay kamakailan, at ngayon dalawang powerhouse ang dumating upang sumali sa aming sekta. Ano ang isang pagkakaisa? Sinasabi mo ba ang mga powerhouse na nagpakita ay ang mga salarin na Some Iris sa aming mga base? Ang dakilang nakatatanda ay bahagyang nakuha. Dahan-daang tumayo ang babae at gaanong sumagot, hindi pa ako sigurado. Gayunpaman, tiyak na kainahinala sila.
Nag-alinlangan ang dakilang nakatatandang, ngunit ang aming sekta ay nagtatago ng maayos. Paano nila nahanap ang aming mga batayan? Sino ang powerhouse na responsable sa pagpahid sa kanila? Sumagot ang babae, sa loob ng distrito ng Verde, ang tanging puwersa na maaaring makakuha ng kinaroroonan ng aming mga base ay ang Verde Academy. Dapat ito sa kanila, ngunit kung aling miyembro ang gumawa ng aksyon ay isang misteryo. Tulad ng kung aling bahay ito, maaari nating malaman ngayon. Pagkatapos magsalita, nawala ang babae mula sa kahoy na bahay at patungo sa pangunahing bulwagan kung saan si James at naghihintay si Winton. Isang light ray ang lumitaw sa loob ng pangunahing bulwagan, unti-unting materializing sa isang magandang babae na may suot na pulang damit. Umupo siya sa pinakamataas na upuan at pinatong ang kanyang mga binti. Bumalik ang kanyang damit, inilalantad ang kanyang mga hita. Agad na tumayo sina James at Winton. Ang dalawa ay mayroon ng detalyadong ulat ng sekta ng Malvada. Kaya, sila. Agad na nakilala ang babae sa harap nila ay ang representante na pinuno ng sekta ng Malvada na si Zula Wakant. Hinawakan ni James ang kanyang mga kamao at sinabing, isang karangalan na makilala ka, Madam. Ang pangalan ko ay 49. 48 ako. Ito ay isang karangalan na nasa iyong harapan. Haha, chuckled at sinabi ni Zula, ipakita sa akin ang iyong tunay na pagpapakita. Hindi mo ako niloloko. Nagulat sina James at Winton. Kumuha sila ng ilang mga hakbang pabalik at nagbabantay laban sa kanya. Sa pagtingin sa nakakalibog na babae sa pinakamataas na upuan, tinanong ni James, ano ang ibig mong sabihin, Madam? Sumingit si Zula. Inikat niya ang kanyang mga kamay, at lumitaw ang isang kakilakilabot na puwersa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4739. James ay agad na nakaramdam ng panganib. Hinawakan niya si Winton at inihagis ang Blythe Omniscience upang makatakas. Sa kasamaang palad, ang kanilang kalaban ay isang powerhouse sa ranggo ng kaguluhan sa Kwasi. Kahit na ang malakas na Blythe Omniscience ay hindi makatakas sa kanyang pagkakahawak. Sina James at Winton ay napapaligiran ng isang malakas na puwersa at kinaladkad pabalik sa bulwagan. Boom! Nahulog sila sa sahig. Bumaba si Zula mula sa kanyang upuan at tiningnan sila ng condescendingly. Pagkatapos, sinabi niya na hindi ka nais-nais, pananagutan ba kayong dalawa na sirain ang mga base ng aking sekta? Kayong dalawa ay mga alagad mula sa Verde Academy, di ba? Bakit ang punong guro ng Verde Academy ay magpadala ng nasabing basurahan upang may pasok ang ating punong himpilan? Si James ay walang kabuluhan tungkol sa kung paano nila inilantad ang kanilang sarili. Gayunpaman, maaari lamang niyang subukang tanggihan ito. Wala akong ideya kung ano ang iyong pinag-uusapan, Madam. Ano ang ibig mong sabihin na sinira namin ang mga base ng iyong sekta? Hindi ko alam na ang iyong sekta ay may iba pang mga base. Narinig lamang namin ang tungkol sa sekta ng Tarbatha at nais na sumali. Sumang-ayon si Winton, na nagsasabing, oo, tulad ng ipinaliwanag niya. Ayaw mo pa ring aminin ito. Si Zula sneered. Itinaas niya ang kanyang kamay, at malakas na puwersa na inilabas mula sa kanyang mga daliri. Alam ni James na hindi niya mapigilan ang kanyang kapangyarihan at tiyak na mamamatay. Malakas niyang sinabi, maghintay. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Inalis ni Zula ang kanyang kapangyarihan at bumalik sa pinakamataas na upuan ng bulwagan. Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang kamay, tinanggal ang mga seal na nakalagay sa kanila. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kanila na makatakas muli dahil nahuli ang mga ito ay isang piraso ng cake. Ang hitsura ni James ay unti-unting bumalik sa normal. Tumingin siya kay Zula, nakaupo sa pinakamataas na upuan, tinitingnan ang mga ito na may hindi ekspresyon. Pagkatapos, sinabi niya, ako si James Caden, ang ulo ng Tempris. Puff! Tumawa si Zula. Tiningnan niya si James at pinaglaruan, bulag ba ang punong guro ng Verde Academy? Bakit niya napili ang isang mahina na magsasaka tulad mo tulad ng ang ulo ng Tempris House? Panipi, si Zula ay palaging nagbabantay para sa Verde Academy. Kaya, narinig niya ang tungkol kay James na nagtagumpay bilang ulo ng Tempris. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ang ipadala upang sirain ang kanilang sekta. Sa iyong lakas,
Imposible para sa iyo na paksain ang aming mga base. Dapat ito ay Weylia mula sa sekta ng Thies, di ba? Naririnig ito, mas tiyak na si James ang babae sa harap niya ay tiyak na pinuno ng sekta ng Malvada. Sinimulan niya ang pag-rack ng kanyang talino para sa isang plano upang makatakas. Ngumiti si Zula at sinabing, huwag mo ring isipin ang pagtakas. Ngayon na nahulog ka sa aking mga kamay, hindi ka makalabas. I lock silang dalawa, naglabas ng order si Weylia, pagkatapos ay pinalaya ang kanyang kamay. Lumitaw ang isang inskripsyon at agad na tinatakan sina James at Winton. Di nagtagal, maraming mga alagad ang pumasok sa pangunahing bulwagan at kinaladkad sila palayo. Sa kanilang sorpresa, hindi sila nabilanggo sa isang madilim na piitan. Sa halip, sila ay pinananatili sa loob ng isang bahay ng patio sa itaas ng isang espiritual na bundok na may isang porma sayon sa paligid nito. Dahil protektado ito at ang kanilang mga base sa paglilinang ay selyadong, hindi sila makatakas. Samantala, tinalakay ng dakilang elder si Zula sa loob ng pangunahing bulwagan. Magalang ang sinabi ng dakilang nakatatanda, Madam, ito ang perpektong pagkakataon na maghiganti laban sa Tempest House. Hayaan ang kanilang ulo kaagad. Sumulyap si Zula sa dakilang nakatatanda, na naging dahilan upang ikulong siya kaagad. Si James ang kahalili ni Weyl. Kahit na ano, dapat kong panatilihing buhay siya, sabi ni Zula. Sinabi ng dakilang nakatatanda, kaya't patatawarin lang natin sila sa pagsira sa ating mga base. Ito ay kanilang sariling kasalanan sa pag-iwas. Binalaan ko sila na huwag linangin ang nasabing mga nasirang sining, ngunit tumanggi silang makinig. Kalaunan, nagdulot sila ng kanilang pagkamatay. Walang sisihin kundi ang kanilang sarili. Panipi. Sa kabila nito, sila pa rin ang iyong mga subordinate. Kung hindi ka tumayo para sa kanila, ang aming sekta ay hindi makakakuha ng isang foothold sa distrito ng Verde. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4740. James at Winton ay dumating sa sekta ng Tarbatha, na nagpaplano na mag-sneak upang malaman ang higit pa tungkol sa sekta ng Malvada. Gayunpaman, madali silang nakunan. Nahaharap sa isang powerhouse sa ranggo ng Quasi-Chaos, ang dalawang prodigies, sina James at Winton, ay hindi makatakas. Si James ay nakaupo sa isang upuan sa loob ng manor, tiningnan si Winton, at tinanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi natin magagamit ang inskripsyon upang ipaalam kay Weylia. Sumimangot si Winton at sinabing, hindi ako sigurado kung ano ang gagawin. Nagtataka ako kung paano kami nakilala ng mabilis. Pinutok mo ba ang aming takip? Tiningnan niya si James, na iniisip kung paano niya naitago ng maayos ang kanyang pagkakakilanlan. Sa makatuwid, naisip niya na si James ang siyang nakalantad sa kanila. Umiling-iling si James at sinabing, hindi ako. Itigil mo ako. Kung hindi ikaw, sino pa ang maaaring mangyari? Ito ay dapat na ikaw. Hindi ako. Swoosh. Habang sila ay nagtalo, ang ilaw na sinag ay nahulog sa lupa at naging materyal sa isang magandang babae. Agad na tumayo si James matapos makita si Zula, hindi matapang na maging walang respeto sa isang powerhouse sa ranggo ng kaguluhan sa Quasi. Mabilis din na sinundan ni Winton ang suit, tinitigan si Zula ng warily. Dumating si Zula, tiningnan ang dalawa, at agad na tinanggal ang kanilang mga seal. Pagkatapos, ikinakalat niya ang selyo sa paligid ng espiritual na bundok at gaanong sinabi, hayaan kang pumunta sa oras na ito, na nakikita na ikaw ay mula sa Tempest House. Nawala, at hindi na muling magpakita. Hindi ako madali sa iyo sa susunod. Panipi. Pagkatapos magsalita, nawala siya. Sina James at Winton ay nakatingin sa isa't isa ng same time. Hayaan mo, hinimok ni Winton si James. Mabilis na inihagis ni James ang Blithe Omniscience at umalis kasama si Winton. Sa susunod na sandali, lumitaw sila sa espiritual na bundok kung nasaan ang kanilang mga kasama. Pagkatapos, umakyat sila sa manor sa itaas nito. Sa sandaling bumalik sila, nakita nila sina Winton at Sachi sa isang talakayan. Matapos madama sina James at Winton, tinanong ni Weylia, nakita mong mabilis kang bumalik, inaakala kong walang magandang balita. Huwag kailanman mag-imbestiga. Hayaan lamang maglunsad ng pag-atake at sirain ang sekta ng Tarbatha.
Naglakad sina James at Winton at umupo. Napansin ni Sachi ang mali sa kanilang pagpapahayag at tinanong, ano ang mali? May nangyari. Isinalaysay ni James ang kanilang karanasan. Sinabi niya, na nakakagulat, alam ni Zula na sinira namin ang kanyang mga base, ngunit hindi niya ito pinapagod para sa amin at pinalaya pa rin tayo, na sinasabi na dahil kami ay mga alagad ng Tempest House. Posible bang siya ay may kaugnayan sa bahay? Hindi ko alam. Umiling-iling si Winton. Bilang isang tao mula sa distrito ng kaguluhan, imposible para sa kanya na malaman ang mga detalye ng mga bagay na ito. Tumingin si James kay Wayria at tinanong, may alam ka ba? Pinaihit ni Wayria ang kanyang mga mata at sinabing, galing ako sa TS distrito at hindi alam ang tungkol sa Verde Academy. Panipi. Bulong ni James, may nawala. Sinira nila ang marami sa mga base ng sekta ng Malvada. Ito ay lohikal lamang para sa kanya na patayin sila, ngunit hinayaan niya silang ligtas at tunog. Mayroon akong pakiramdam na si Zula ay kahit papaano ay nauugnay sa Verde Academy. Marahil. Biglang naalala ni James ang isang bagay. Ano ito? Si Wayria, Sachi, at Winton ay nakatitig kay James. Ipinaliwanag ni James, ang isang insidente ay nangyari sa Tempest House noong nakaraan. Ang isang nakatatandang alagad ng Tempest House ay gumawa ng ilang uri ng pagkakamali habang wala siyang pagsasanay. Siya ay pinarusahan sa pamamagitan ng pagluhod sa pangunahing bulwagan ni Tempest. Nagpa siya si Whale na patayin siya, ngunit marami ang nagpaalam sa kanyang buhay. Kalaunan, pinatay ni Whale silang lahat. Nadama ng senior alagad na siya ay nagkamali kahit hanggang sa kanyang kamatayan. Sa palagay ko maaaring may kinalaman ito sa sekta ng Malvada. Panipi. Si Wayria ay mukhang kumbinsido sa kanyang mga salita at sinabing, ganito ba? Mayroon kang tulad ng isang mayamang imahinasyon. Paano mo mababago ang lahat? Panipi. Sa palagay ko medyo tumpak ako sa aking hula. Dapat kong malaman sa pamamagitan ng extrapolation. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at ang ilang mga inskripsyon ay lumitaw mula sa kanyang palad. Pinagsama nila at mabilis na nabuo sa isang pagbuo ng extrapolation.